Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangungunan ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling iginiit na walang blankong item sa 2025 General Appropriations Act. Halos 60% ng mga Pilipino kontento sa pamamalakad ni Pangulong Marcos Jr. base sa survey ng SWS. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. handa umanong ibalik ang Typhoon missile system ng Amerika kung titigilan ng China ang panghaharas at panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. 5 pang Chinese huli sa Pasay, Maynila at Dumaguete dahil umano sa pang-espiya. At ekonomiya ng Pilipinas lumago hindi lang sa mga huling buwan ng 2024 kundi sa buong taon. Una po sa ating mga balita, arestado ang 5 Chinese na sangkot umano sa pang-espiya. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., huli ang 5 dahil sa intelligence, surveillance at reconnaissance operations. Nasa kote sila dahil sa pagtutulungan ng AFP, NBI at PNP. 2 sa mga sospek ay nahuli sa NAIA, 1 sa Intramuros, 1 sa Binondo sa Maynila at 1 pa sa Dumaguete. Magkakahiwalay na naaresto ang 5 mula January 24 hanggang January 25. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang ibalik ang Typhoon missile system ng Amerika kung titigil na ang China sa panghaharas sa mga Pilipino sa loob ng ating teritoryo. Ayon sa Pangulo, hindi niya maintindihan kung bakit may mga komento sa paggamit ng Pilipinas ng Typhoon kahit pa may mas malalakas na sandata ang China. Dagdag niya, handa siya makipagkasundo sa China na ibabalik ang missile system kung hindi na gagambalain ng China ang ating mga tropa at mangingisdang Pinoy. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us, and stop your aggressive and coercive behavior, and return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang blankong item sa 2025 General Appropriations Act. Sa kanyang talumpati sa 20th National Conventions of Lawyers sa Cebu City, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na dumaan sa masusing review at kanyang pag-aanalisa ang mahigit sa 4,000 pahinang 2025 National Budget. Halos 60% ng mga Pilipino kontento sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Base yan sa SWS survey. Narito po ang report. Napanatili ng Administrasyong Marcos ang good satisfaction rating nito sa kabila ng mga hamon na kinaharap ng bansa nito nakaraang taon. Batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Station nito lamang Disyembre 2024, 59% ng mga Pilipino ang nasiyahan sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Habang bumaba ng 1% ang mga Pilipino na hindi nasiyahan mula 24% noong Setyembre hanggang 23% ng kaparehong buwan. Dahil dito, ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos ay positive 36 na itinuturing ng SWS bilang good, katulad ng nakuha nitong rating noong Setyembre na nakaraang taon. Sa nasabing survey, ang Visayas ang may pinakamataas na naitalang nasiyahan sa Marcos administration na may 65%. Kabilang sa mga programa ng gobyerno na ikinatuwa ng mga Pilipino
ay ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapaganda sa edukasyon, prioridad sa mga mahihirap, dagdag na trabaho, at ang pagpapaunlad sa agham at teknolohiya. Habang nakatanggap ng good rating ang ilan sa mga programa ng kasulukuyang administrasyon gaya ng pabahay, seguridad sa pagkain, transportasyon at iba pa. Gayunpaman, nakapagtala naman ito ng mababang marka sa pakikibaka sa inflation na may net satisfaction rating na -12. Habang moderate rating sa pagtutok sa hindi pagkakaroon ng gutom sa mga pamilya na may +26 na net satisfaction. Neutral naman ang naitala na rating sa mga issue tungkol sa laban sa krimen, pangangalaga laban sa pagmamanipula ng presyo ng langis at pag-aalis ng katiwalian. Sa kabuuan, nasa 17% ang naitalang hindi tiyak, habang 23% ang nagsabing sila ay hindi nasiyahan. Ang survey ay isinagawa sa 2,160 respondents sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula December 12 hanggang December 18, 2024. Mula PTV, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa runway sa Mactan Cebu International Airport ngayong araw. Nagkakahalaga ng 2.55 billion pesos ang nasabing proyekto na siyang una at nag-iisang parallel runway sa buong bansa. Pinuri ng Pangulo ang project na sumisimbolo sa mabilis na pag-unlad ng lalawigan ng Cebu. There really is something special about Cebu. It's a place where history and progress come together very gracefully, where tradition converges with innovation, and where the grit and tenacity of its people shine brightly in every achievement. This new runway at the Mactan Cebu International Airport reflects the very essence of Cebu. It is dynamic, promising, and always ready to take on challenges. And just as Cebu has been a center of trade and tourism, this parallel runway symbolizes the unrelenting drive to connect and to grow and to lead. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikipagkita siya kay US President Donald Trump para pag-usapan ang ilang issue na may kaugnayan sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa sidelines ng inauguration ng Mactan Cebu International Airport alternate runway. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming issue ang inaasahang mauungkat sa pagpupulong na may kaugnayan sa depensa, seguridad at ang bagong polisiya sa US immigration. Sa ngayon, sinabi ng Presidential Communications Office na wala pang eksaktong petsa kung kailan ito mangyayari. Pagpapabuti ng internet connectivity sa bansa ang isa sa mga tinutukan ng Department of Information and Communications Technology. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na nitong 2024 nagkaroon ng bansa ng mahigit sa 15,000 free Wi-Fi sites. Ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa na ang target ay mga pampublikong lugar gaya ng mga palengke, terminal ng mga bus, eroplano at iba pa. Gayon din ng mga munisipyo at marami pang iba. Sa tulong ng free Wi-Fi, sabi ni Secretary Uy na activate din ang National Broadband Program para sa mura at reliable na connectivity. Dagdag ni Secretary Uy, active na ang Phase 1 ng National Broadband sa Northern Luzon, Central Luzon hanggang sa Metro Manila. Habang ang Phase 2 naman at 3 ay sa kalagitnaan ng taon pagaganahin. Malaking tulong dito ang partnership ng gobyerno sa private sector at iba pang funding organizations. Nai-activate na po rin natin yung tinatawag nating National Broadband Program. Ito po ay fiber backbone na nagdadala ng high-speed internet sa ating buong bansa. Apat na mahalagang aktibidad ang diniluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Cebu ngayong araw. Ipinaabot naman ng mga gobernador ng Visayas Region ang kanilang suporta sa administrasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu.
Pasado alas 9 ng umaga lumapag ang sinasakyang eroplano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base. Agad siyang sinalubong ng Presidential Assistant for the Visayas, Undersecretary Terence Calatrava at mga opisyal ng PNP at ng Philippine Air Force. Inabangan ng nasa 4,000 mga abogado mula sa publiko at pribadong sektor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 20th National Congress for Lawyers na inorganisa ng Integrated Bar of the Philippines kada 2 taon na naglalayong mapalakas ang pundasyon ng legal community at magabayan ang lahat, lalo na ang mga nakababatang abogado sa kanilang propesyon. Equally pressing is the existential challenge of our time, and that is climate crisis. This is no longer an abstract threat that is spoken about at the high levels of science. It is a reality that jeopardizes the very survival of future generations. Your field plays a vital role in this endeavor, crafting and upholding stronger environmental policies that protect our shared home, developing the concept of environmental justice. By doing so, you safeguard the rights of today and preserve the dreams and dignity of those that will follow us. Strengthening the legal profession, however, demands more than responding to crises. It also requires reinforcing your field's very foundations, education, continuous learning. The next generation of lawyers must be prepared to meet the challenges of this ever-changing world. And so the 3,962 new lawyers, welcome to the front lines of justice. Your journey begins now. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na walang blankong item sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ito'y sa gitna ng mga kumukestyon sa nagsasabing may mga blankong item ito. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiwala siya na malakas ang laban nila sa kaso. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Dumalo rin ang Pangulo sa pagtitipon ng mga lokal na mga government officials ng lalawigan ng Cebu sa pangunguna ni Cebu Governor Gwen Garcia na nagpaabot ng manifest of support sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayon din ang mga gobernador ng Visayas Region na inihayag din ng suporta sa bagong Pilipinas ng punong ehekutibo. Napakalaking bagay para sa atin because you remember I ran under the flag of unity, and we have seen, and I think this is something that the local governments immediately recognize, that we can really get very much done pagka talagang sabay-sabay nagtatrabaho. Pagka nag-aaway, naglalaban, kinokontra, hinaharang, naghahanap ng paraan para harangin, para lang maka political points, walang mangyayari talaga sa atin. So we should put those attempts to one side and stay together. And this is a big block. This is the Visayas block, and with that. With them as our partners in the national government, there's so much that we can do, and I'm very grateful to all the governors of Region 6, 7, and 8 for their expressions of support. It is a very important part of our nation building. Na malaman na
at the very least dito sa Visayas ay may maaasahan tayo na magtutulungan para sa mga programa na dinadala ng pamahalaan. Pinasinayaan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng alternate runway ng Mactan Cebu International Airport na siyang tutugon sa tumataas na airport traffic demand sa paliparan na makatutulong na mapanatili ang matiwasay na operasyon ng paliparan. Una nang dumalo rin ang punong ehekutibo sa Regional Development Council Region 7 meeting kung saan tinalakay ang mga mahalagang proyekto para sa Central Visayas. Cebu is one of the largest areas for public investment. So it is well. We had a discussion today in the RDC. There are several major projects in the city. There are several major projects in the province, both in terms of connectivity, physical connectivity. In terms na pag-usapan pa namin sa Agri, baka meron tayong program na ibubuo para matulungan matulungan ng gobyerno na local governments ang national government para sa pagbaba ng presyo ng bigas. Marami kaming napag-usapan. There are several infrastructure projects that are ongoing, and dito mga malalaki kasi ang nakaibahan sa Cebu tends to take on the smaller projects. The province ang probinsya gumagawa. So lahat ng pumupunta sa Cebu, karamihan ng pumupunta sa Cebu na project are very significant at saka legacy projects na priority ng national government sa socio-economic plan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Balitang Pambansa. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siya ay makikipag-ugnayan kay US President Donald Trump para pag-usapan ang kalakalan, defense and security at mga bagong patakaran sa immigration. Gagawa umano ng paraan ng punong ehekutibo para solusyonan ang problema na lubhang nakakaapekto sa mga Pilipinong naninirahan sa Amerika. I will meet with President Trump because there is much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Nagpasalamat si House Committee on Mindanao Affairs Vice Chair at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagsisertipika nito bilang urgent ng panukalang batas na mag-uurong ng petsa ng pagdaraos ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Ayon pa kay Adyong, inaasahang makakatulong ang hakbang na ito para matugunan ang kasalukuyang mga issue sa rehiyon bago maghalalan. Layon din tong masiguro ang pagkakaisa at tunay na pagkilala sa BARM. Una lang naipasa ang panukala sa Kamara, habang sa Senado ay nakalusot na rin ito sa ikalawang pagbasa. Nagpapasalamat tayo kay President Bongbong Marcos kasi nga parte sa kanyang priority yung pag-angat ng BARM. Alam naman natin ang BARM ngayon ay sa transition period pa. Unfortunately, with the decision of the Supreme Court excluding Sulu as part of the court territory, nagkaroon siya ng impact doon sa selection ng seats na magbubuo ng 80 seats sa Parliament. So it's very imperative and very important that before we can proceed with the election, dapat ma-redistribute muna itong 80 seats na to. Walang nakikitang problema ang Commission on Elections kung sakaling iurong ang unang parliamentary elections ng BARM. Sa ngayon ay ipinahinto na ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para dito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luis Erispe ng PTV Manila.
Kumpiyansa ang Commission on Elections na kakayanin nila ang 5 buwang preparasyon para sa BARM parliamentary elections. Sakaling maisabatas ang panukalang iurong ang botohan para dito sa Oktubre ngayong taon imbis na sa Mayo. Sabi ng COMELEC, ngayon pa lang nakalatag na ang magiging schedule ng kanilang preparasyon at magkakaroon pa sila ng sapat na oras para maipaunawa sa mga taga-rehiyon ang kahalagahan ng parliamentary election sa kanilang lugar. Sa atin naman, kahit na hindi pa nasa-certify ng ating Pangulo yung bill sa pagpopospone ng Bangsamoro parliamentary elections, as early as last year ay pinag-utos na natin sa printing committee na iset aside muna ang printing pagka ang pag-uusapan ay sa Bangsamoro parliamentary elections. Meron tayong mula May, June, July, August, September at October, second week, para mag-prepare para sa ating Bangsamoro parliamentary election. Kung yun ay sapat o hindi, sapat naman. Sakali namang laman na rin sa batas kung papaano ibabahagi sa mga bayan sa BARM ang 7 parliamentary district na dapat ay nakalaan sa Sulu para makumpleto ang 80 district representatives. Nakahanda rin ang COMELEC na magsagawa ng bagong paghahain ng Certificate of Candidacy sa rehiyon. Kakailanganing i-amend ang election code, ang administrative code, ang local government code, at kinakailangan nila magpasa ng batas na magdi-distribute ng 7. Fully makapag-accept kami ng COC ngayong June. And then we will have to print the ballots mga bandang July, August. Kasi remember, this is a new reprinting of the ballots. Pero sabi ng COMELEC, kailangan maging malinaw pa rin sa batas kung magiging special elections ba ang pag-urong ng BARM parliamentary elections o ito ay magiging kadugsong lang ng national at local elections. Kung special elections kasi, kakailanganin nilang humingi ng 2.5 billion pesos na dagdag na pondo sa gobyerno at mahabang proseso pa sa bidding para sa automated elections. Pero kung magiging kadugsong lang ito ng midterm elections, ang gagastusin lang ng COMELEC pag-iimprenta ng 2.3 milyon na balota at dagdag na 2,000 honoraria para sa mga guro na magsasagawa ng botohan. Kung ito ay separate election, may panibagong procurement po sa lahat yun. Napakahirap po ng procurement, inaabot po ng 2 buwan. Ang procurement, wala po kaming sapat na panahon kung magkakaganon man. Subalit kung ito po ay continuation ng national and local election, ibig sabihin, yung mga na-procure na bili na namin, pwede naman palang i-amend na lang. Sa ngayon, dahil nga umusad ang panukalang batas at sinertipikahan na itong urgent bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi muna inimprenta ng COMELEC ang mga balota para sa BARM parliamentary elections. Inuuna muna nila sa ngayon ang mga balota para sa national and local elections na isasagawa sa Mayo 12. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Nilinaw ng National Security Council na hindi saklaw ng provisional agreement ang paghingi ng permiso ng Pilipinas sa China. Ito ay sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng mga barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng isang dating maestrado ng Korte Suprema na dapat nang tapusin ang nasabing kasunduan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa. Oras-oras ang ginagawang radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa sa binabantayang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nakikipagsagutan dito ang CCG 3304 pero iginigiit ng PCG sa radio challenge ang paglabag ng barko ng China sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. To avoid misunderstandings and miscalculations, please order your court and leave this sea area immediately. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Muling naitaboy ng hanggang 90 nautical miles ang China Coast Guard mula sa Zambales. Mag-iisang buwan lang nagpapalitan ang mga barko ng China sa bahagi ng EEZ ng Pilipinas mula Zambales. Matapos na unang i-deploy rito ang CCG 5901 o the Monster Ship. Pero hindi naman nagpatinag dito ang PCG para matiyak na poprotektahan ng ating maritime rights sa mapayapang paraan. Samantala, sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi na dapat palawigin sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea ang provisional agreement.
Umiiral ito ngayon sa road emission sa BRP Sierra Madre kung saan naniniwala rin si Carpio na dapat nang tapusin ito dahil sa posibilidad na samantalahin ng China ang kasunduan. Because China demands some limitation, we are already giving up our sovereign right. And China will use this example to expand this agreement in the West Philippine Sea. I'm anticipating China to do that already. Nilinaw naman ng National Security Council na hindi bahagi ng provisional agreement ang paghingi ng permiso ng Pilipinas sa China. Number 2, there is no inspection of any of the ships that go to Rarore. And number 3, there is no so-called supervision. As mentioned by Justice Carpio, we will never surrender our sovereign rights and our sovereignty because our position in Ayungin Shoal is very clear and that the BRP Sierra Madre is there as the flag bearer and as a symbol of our sovereignty. Hulyo ng nakaraang taon nang magkaroon ng provisional agreement ang Pilipinas at China matapos ang pinakamarahas na insidente sa Ayungin Shoal noong Hunyo dahil sa ginawang pangaharas ng China Coast Guard. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Hinikayat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang bawat Pilipino na suportahan ang mga hakbang ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Maine Odong ng PIA Calabarzon. Naniniwala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang laban at pagsuporta sa mga hakbang ng pamahalaan sa West Philippine Sea ay obligasyon ng bawat isang Pilipino sa anumang panig ng bansa at hindi lamang ng mga direktang apektado sa mga pinag-aagawang teritoryo. Mahalaga raw ang papel ng bawat Pilipino sa pakikipagsimpatya sa mga mangingisdang nakakaranas ng karahasan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sa mga kawaning naglilingkod upang itaguyod ang karapatan ng bansa. Mahalaga na yung ibang region halimbawa na hindi directly involved sa usapin ng West Philippine Sea, ang pwedeng gawin po doon ay itaas din po natin yung awareness, yung kaalaman ng ating mga kababayan kung ano po ba ang West Philippine Sea, bakit po nagkakaroon ng issue sa West Philippine Sea at bakit mahalaga po ito sa atin. Pagtitiyak ng BFAR na hindi sila matitinag na magpatrolya sa lahat ng maritime zones ng bansa sa kabila ng mga pangaharas ng China. Nitong Enero ay nakaranas ng pangaharas sa mga kawani ng PCG at BFAR na nagsasagawa ng pag-aaral sa Syndicate 2 at 3 nang harangin sila ng China Coast Guard at magsagawa ng delikadong pagmaniobra laban sa mga barko ng Pilipinas. Hindi lamang maipapakita sa pagsunod sa mga batas at alituntunin ang pagiging makabayan. Ito rin ay maipapakita sa pagkakaroon ng pakialam sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Mula sa PIA Calabarzon, Maine Odong, Balitang Pambansa. Binigyan diin ng Armed Forces of the Philippines ang mahalagang papel ng mga sundalo sa pagsusulong ng Comprehensive Archipelagic Concept o CADC na siyang bagong defense strategy ng bansa. Sa naging pagbisita ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa 9th Infantry Division, binigyan din niya sa mga sundalo ang bagong strategiya na pagsamahin ng internal security at territorial defense operations. Layo ng CADC na depensahan ang ating teritoryo, kabilang na ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Sinabi rin ni Browner na mahalaga ang papel ng 9th Infantry Division sa pagtiyak sa seguridad ngayong 2025 midterm elections na maituturing na kritikal pagdating sa internal security efforts ng militar. Samantala, palalakasin pa ng Pilipinas ang defense expenditures nito para mapaigting pa ng militar ang kooperasyon nito sa mga kaalyado nating bansa. Ito ang naging pahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya matapos manawagan si US President Donald Trump sa mga kaalyado nitong bansa na palakasin pa ang kanilang military spending ng hindi bababa sa 2% ng kanilang gross domestic product. Ayon kay Malaya, patuloy na binubuhusan ng pondo ng pamahalaan ang ReHorizon 3 sa ilalim ng AFP Modernization Program na nakatuon sa pagbili ng mga kagamitan at weapon system para sa external defense at territorial security ng ating bansa. Sinabi pa ni Malaya na hindi para sa opensiba ang presensya ng medium-range capability Typhoon missile system ng Estados Unidos. Dumating anya ito noong nakaraang taon at ginamit sa pagsasanay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo.
nauna ng pinuna ng China ang deployment ng nasabing missile system sa Pilipinas kung saan sinabi na banta umano ito sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng flood control structure sa bahagi ng Abulug River na tutugon sa pagbaha sa Barangay Dugo sa munisipalidad ng Abulug, Cagayan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinondohan ang programa sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act na nagkakahalaga ng 72.3 million pesos. Makatutulong ang proyekto hindi lamang sa pagkontrol ng baha sa Barangay Dugo, kundi magtitiyak ng kaligtasan ng komunidad. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.